Mga kapantalan, balak nyo bang mag-business sa mga pantalang nasa ilalim ng Philippine Ports Authority? Kung oo, panoorin ang guide na ito sa Papaano Ba? Hello mga kapantalan! Interesado ka ba na magnegosyo sa loob ng mga pantalan na pinamamahalaan ng PPA? Kung oo, alamin na kung paano yan dito sa Papaano Ba? Lahat ng mga port service provider o ang mga naghahatid ng mga serbisyo bukod sa pangunahing operasyon sa pantalan ay kinakailangang kumuha ng Permit to Operate o PTO. Kinukuha ito sa mga Port Management Office at valid lamang sa pantalan na pinarehistro sa PTO sa loob ng 3 taon. Ang mga aplikante para maging port service provider ay kinakailangan na mag-login sa PPA Electronic Permit Management System o EPMS at punan ang application form. Bago rin mag-apply ng PTO, kailangan na mayroon ng accreditation certificate ang aplikante, maliban sa mga transport service provider dahil kasama na ito sa Transport Accreditation Permit and Pass for Ports o TAPS. Kapag mayroon ng clearance, makakapag-generate na ang aplikante ng Order of Payment. Pwede na magbayad sa pamamagitan ng PPA e-payment portal o kaya naman ay sa PMO cashier. Matapos ang kumpirmasyon ng bayad, may bibigay na ng PPA ang PTO sa aplikante upang maging port service provider. Tandaan lamang na kahit pa mayroon ng PTO ang isang port service provider, pwede pa ring bawiin ang kanyang permit kapag nalabag nito ang anumang mga pinagbabawal. At para mas malaman mo pa ang buong detalye, bisitahin lamang ang official website ng PPA na ppa.com.ph at abangan ang mga susunod pa na Papaano Ba?